Buenas tardes, damas y caballeros. Nung nandun siya sa the Netherlands, may mga Dutch Filipinos na gumawa ng online petition na sinubmit nila sa Dutch government and they expressed their opposition to the Dutch government granting Harry Roque his application for political asylum sa the Netherlands. And itong mga grupo na ito ay led by Philippine-born Dutch citizen na si Joel Vega. At ito yung mga grupo na while hindi naman kasing active sa media or social media kagaya ng mga bayaran, mga OFWs at mga vloggers na pupunta, although ngayon parang wala na halos pupunta dyan sa labas ng ICI detention facility, pero very determined sila, and they are really doing what they are supposed to do, unlike mga DDS supporters. Puro ingay-ingay lang, puro rally-rally lang, puro humba war lang at puro kwan lang, party-party, dahil libre yung pagkain, libre yung mga rally-rally, binabayaran pa sila ng mga Duterte. Pero ito mga lumalaban sa mga DDS at kay former President Rodrigo Roa Duterte at si Harry Roque. They are effectively petitioning the Dutch government na i-reject itong political asylum ni Harry Roque. Kaya they were successful. Kaya na-kick out si Harry Roque at ngayon naitapon sa Austria. So, the latest dyan ay dyan rin sa Austria, yung Migrante Austria. Meron palang active rin pala yung leftist group na Migrante kahit sa Austria. Pero this group is made up of Filipino-Austrians, and they are also very actively opposing itong pagbibigay ng political asylum kay Harry Roque. And they are also working to draft a petition addressed to the Austrian government para itapon na. Kasi ito ng Austria ang last hope ni Harry Roque, kasi nung na-reject siya sa Dutch government, sabi nila, pero ipasa na lang muna nila sa Austria kasi may palisiya ang European Union countries na yung mga issue ng mga political asylum dapat ang ang magproseso sa mga yun ay yung mga bansa na whose embassy granted or gave visa to those seeking political asylum. At in the case of Harry Roque, obviously nag-apply siya ng visa sa Austrian embassy, siguro hindi talaga niya on purpose talaga para hindi siya hindi ma-deny, kasi mahalata masyado kung sasabihin na papunta pala siya sa the Netherlands. Kaya nag-apply muna siya sa Austria at lumapag siya sa Austria, and then dumiretso siya sa the Netherlands kung saan nag-apply siya ng asylum niya, political asylum. Pero yung na-reject na nga siya doon, partly because isinusuka na siya ng mga Dutch Filipinos doon, na tulad ng sinasabi ko, hindi naman kasing ingay ng mga DDS supporters ni Duterte, mga OFWs doon,
pero they do their job well, ha? Mas active sila gumawa ng formal petition sa mga gobyerno nila, at yan na rin ang ginagawa ng mga Austrian Filipinos, lalo na itong miyembro Migrante Austria. At in fact, nagsimula na sila na gumawa ng petition dito kay Philippine Ambassador to Austria na si Luli Arroyo Bernas, na kung saan ay winarningan nila ito na nagbabiolate ito ng Philippine rules dahil sa willful inaction, political shielding, and possible obstruction of justice in relation to Harry Roque, a fugitive. So, kumbaga, sinasabi nila, walang ginagawa si Luli para ibalik si Harry Roque, at binibigyan nito ng kinakandong nito at pinaproteksyonan si Harry Roque, at itong ginagawa niya ay pwede siyang kasuhan ng obstruction of justice dito sa Pilipinas. At sabi nga nila, Ambassador Arroyo has conspicuously failed to demonstrate any concrete effort to assist Philippine law enforcement and judicial authorities in securing Roque's arrest, restricting his movement, or facilitating his return to the Philippines, where he faces prosecution for grave criminal offenses. So sabi nila, ito daw si Luli ay she failed to show na willing siya mag-enforce yung Philippine laws, at saka laws ng courts natin in securing Duterte's arrest. Pwede naman siya humingi sa Dutch authority para i-arresto na si Harry Roque, or dapat i-restrict yung movement para hindi yan paggalaw-galaw, baka mag-TNT pa yan, and facilitating his return to the Philippines. O yun dapat, tulad ng sinabi natin kanina, yun ang dapat ginawa ni Luli, hindi siya nagbibigay protection dito kay Harry Roque. At sabi nila, dahil dito sa pinakita ni Luli na kinakandong niya ang isang kriminal, or suspected criminal tulad ni Harry Roque, hindi siya dapat tanggalin na siya as ambassador to Austria, to Croatia, Slovenia, at iba pang East European countries. Sabi nila, Arroyo is both legally and morally obliged to protect the interests of the Philippine state. Her persistent silence and inaction constitute serious dereliction of duty, and strongly suggest that she is prioritizing familial, factional loyalties over sworn obligation as a public official. So sabi nila, Kwandawa as ambassador to Austria, morally obliged siya to protect the interests of the Philippine state, not the interests of the DDS or Harry Roque. At yun daw, wala siyang yung kawalang aksyon, at pagkatahimik niya sa issue ni Harry Roque ay nagpapakita na hindi niya ginagampanan yung role niya as Philippine ambassador, at pina-prioritize niya yung relations niya sa mga Duterte kaysa ang interest ng Philippine Republic. Sabi nila, the unavoidable question is, who is enabling Harry Roque's continued freedom of movement? So sino daw ang tumutulong para pagala-gala si Harry Roque? Di ba nagpo-post siya kung saan-saan siya, nagkakalat siya dyan, nagtutur-tur siya dyan all over Austria, kasi obviously gustong-gusto niya yung lugar na yan. Parang pinaiinggitan pa niya tayo
na nagtatampisaw siya sa snow. Sabi nila, Ambassador Arroyo's failure to account for Roque's unrestricted travel has given rise to a reasonable and growing belief that she is actively or tacitly shielding him from accountability. So, kinakandong niya at pinoproteksyon niya. This protection does not serve the Philippine state. It serves the Duterte political network, widely regarded as destabilizing force against President Bongbong Marcos, who is in fact Ambassador Arroyo's ultimate principal. Yan. So parang sinasabotahe pa niya yung Marcos administration, kasi alam naman natin na itong mga Duterte at kasama na si Harry Roque hanggang ngayon nagba-vlog pa rin siya from Austria, seeking for the downfall of President Bongbong Marcos. So ikalat nyo to para umikot ito, para umabot ito kay presidente. Panahon na para orderan niya, or panahon na para pasagutin niya itong si Ambassador Luli Arroyo. Bakit hindi siya dapat pauwiin at palitan as ambassador? Because tulad ng sinabi ng mga petitioners, mga Filipino-Austrians, Luli Arroyo has failed to show that her primary interest is to serve the Republic and not to serve the interest of Harry Roque or of the Dutertes or mga DDS forces. So tama ito, let us support itong, at buti na lang may mga grupo, may mga active grupo rin pala diyan sa Austria, kagaya sa the Netherlands, at tulad sa mga Pilipino sa the Netherlands ay isinusuka na rin nila sa Duterte. So it is about time to send, isinusuka na rin nila si Harry Roque. So it is about time to send Harry Roque home. Hindi si Duterte ang dapat pauwiin, kundi si Harry Roque. At kung hindi ito magagawa ni Luli Arroyo, then it is about time para tanggalin siya sa pwesto. Ayan. So yan po ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.